Quick info muna tayo tungkol sa repeat sentence at paano ba ang scoring nito. Hello Charlies! Si Charmaine po ulit ito, one of English Charlie's certified teachers. At ngayong araw, pag-usapan muna natin ang repeat sentence. Ang repeat sentence po ay pangalawang task ng speaking, ang unang module na sasagutan mo sa iyong PTE exam. Makakakuha ka ng 10 to 12 repeat sentence questions sa iyong actual exam at ang skills na ina-assess dito ay yung speaking and listening mo. So sa repeat sentence, may maririnig kang audio na ipi-play lamang ng isang beses from 3 to 9 seconds. Then pagkatapos mong marinig yung audio, uulitin mo kung ano yung narinig mo, fluently and clearly. So papaano nga ba ang scoring ng repeat sentence? So sa repeat sentence or sa PTE exam, may tinatawag tayong traits or criteria scored kung saan makakaapekto sa skills kung saan ka ina-assess. Sa repeat sentence, tinitest yung ability mong makinig at magsalita. May tatlong traits na tinitingnan sa repeat sentence, ang oral fluency, pronunciation, and content. Ang highest score na makukuha mo sa oral fluency sa bawat isang repeat sentence question ay 5, kung saan considered kang highly proficient. 0 naman ang pinakamababa kung saan considered kang disfluent. According kay Pearson, considered kang highly proficient kung na-deliver mo ng may smooth rhythm ang sagot mo. Ibig sabihin, may consistent kang pacing, natural at walang hesitation at walang kahit anong repetitions ang sagot mo. Halimbawa, ito yung narinig mong audio. Emotions are powerful signals that help us navigate our experiences. Emotions are powerful signals that help us navigate our experiences. Dapat ganito. Emotions are powerful signals that help us navigate our experiences. So, iwasan mo yung parang ka nagtatanong or parang hindi ka sigurado dun sa sagot mo. Huwag mo ring tatagalan yung pagbabasa mo or pagsasalita mo. Like for example, sinabi mo emotions. So, ayun, huwag mong patatagalin. Pag-usapan naman natin ang pronunciation. Ang maximum score naman na makukuha mo sa pronunciation ay 5 kung saan considered kang highly proficient. 0 naman kapag pinakamababa kung saan considered kang non-English. According kay Pearson, considered kang highly proficient sa pronunciation kung naging malinaw at kayang intindihin ng isang native English speaker ang naging sagot mo. Kung minsan sa kakamadali nating sumagot, nagkakamali na tayo sa pagsasalita ng bawat word. Kaya kailangan nating maging maingat doon. At para ma-practice ka sa pronunciation, subukan mong magbasa gamit ang iyong bibig, wag lang ang isip. Ibuka mo ng maayos ang bibig mo at magbasa ka ng mga helpful news at iba-ibang English books. Tandaan, ang oral fluency at pronunciation ay nakakaapekto sa speaking skills mo kung saan makakakuha ka ng maximum of 5 points sa bawat isang question. Okay, ang pangatlo naman ay content kung saan makakakuha ka ng maximum of 3 points. 3 points ang pinakamataas na makukuha mo kung nasabi mo ang lahat ng sagot sa tamang sequence. Ngayon, kung at least 50% naman ng sagot ay nasabi mo, makakakuha ka naman ng 2 points. And then, 1 point lang kapag less than 50% ang nasabi mo at 0 kung wala ka talagang nasabi. Para makakuha ng mataas na score sa content, ugaliing mag-practice at sundin ang mga itinuturo ni English Charlie. Practice at least 30 repeat sentence questions daily. Subukan mo ring makapagsalita ng 6 to 8 words from the audio ng tuloy-tuloy. Halimbawa, ito yung audio na narinig mo. Childhood experiences play a crucial role in shaping an individual's personality and future behavior. Childhood experiences play a crucial role in shaping an individual's. So kung mapapansin ninyo, hindi ko na siya natapos kasi masyado na siyang mahaba para sa akin. At sa actual exam, may ma-encounter ka na 3 or 4 na questions na parang ganito. Pero okay lang yun kasi na-achieve naman natin yung at least 6 words pataas. Yun lamang po ngayong araw at kung gusto mo pang makakuha ng mga tips and techniques about repeat sentence, pati na rin sa ibang question types, follow ka lang sa aming Facebook, TikTok, and YouTube accounts. At syempre, sali ka na rin sa aming free PTE speaking classes every Monday. Sign up ka na today!